Hoy, Bunggo, huwag ka na mangonsensya, no? Sasabihin mo, nakakahabag dahil yung nakakalungkot, dahil yung nag-iisang tao na nagbigay ng maganda sa bansa at sa mamamayang Pilipino ay nag-iisa na lang na nagdudusa sa isang maliit na kwarto sa ibang bansa. Abay, di ba sabi namin, samahan mo? Samahan mo. Total, meron naman kayong invitation para samahan siya doon, di ba? Ang tinutukoy niya ni Bunggo, si Duterte, no? Nakakaawa daw dahil lahat na lang daw ay ibinigay sa atin na ikabubuti, no? Ginawa ang lahat para sa atin, tapos ngayon daw nag-iisa na lang. Ano ba ang ginawa ni Duterte sa bansa na to? Ha? Ginawang alkansya. Ginawang bangko. Pagkatapos, dahil sa kanyang kayabangan, sa kanyang kasakiman, no? Marami siyang ipinapatay, pinagpapatay ang mga taong pinakikinabangan din. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, Bunggo, dahil ang sabi nga ni John Vic Rimulya, wala daw mayaman na nagda-drugs. Sinong may sabi? Di ba, ang mayayaman, mamahalin pang ang drugs ang tinitira. Kasi afford nila. Afford nila na bumili. Mayaman sila So, ibig sabihin, kaya pinapatay at kaya ginamitan ng war on drugs ang mga kaawa-awang mga nasa laylayan ay dahil walang malaking kinikita ang mga Duterte. No? So, ibig sabihin, hindi gusto ni Duterte na matatili na ang kanyang mga kliyente sa drugs ay puro mahihirap. Sasabihin nyo walang nagda-drugs na mayayaman? Kung si Duterte nga presidente, huwag nyo sabing hindi tumitira yan. Dahil sa gabi, gising na gising yan. Nagsusona gabi. Sa araw, tulog. May mga kalamidad nasa ilalim ng kulambo, araw na araw. Kailan niya nakasaklolo sa mga dinadaanan ng kalamidad, ng bagyo, ng baha, ng pagputok ng bulkan? Kailan? Kasi mabigat ang katawan. Dahil puro fentanyl ang laman. Kaya ikaw, Bunggo, huwag mong konsensyahin yung mga Pilipino. Walang nagawang mabuti si Duterte. Pinagpapatay ang mga maliliit, ang mga walang laban, kahit hindi adik. Dahil yan palang lintek na drugs nila, pang mayaman lang. No? Pang mayaman lang. Ngayon, nabiktima na, napatikim na yung mga maliliit, at nung maging adik-adik na, pinagpapatay na. Bakit? Ayaw ng barya-barya. Hayop ka, Bunggo. Huwag ka mangonsensya. Wala. Kung si Duterte walang konsensya, mas lalo kami na hindi pwedeng magkaroon ng konsensya sa katulad ng berdugo niyong tatay-tatayan. Samahan mo dahil meron ka namang imbitasyon mula sa ICC. Kayong dalawa ni Bato de la Rosa. Yabang nito. Tatakbo ka pang presidente, wala ka rin namang kwenta. Bibigay ka ng ayuda, karton ang laman, palibhasa, nabubuhay kayo sa pagsamba sa karton. Kaya pati pang ayuda nilalagyan mo ng karton. Ang kapal naman ng mukha ninyo. No? Kung sarili mo ang pera yon, kahit kailan di ka nagkaroon ng sariling pera. Mula yan sa bulsa ng taong bayan.
Dahil yung pinapasweldo sa'yo na sinasabing mong pera mo, galing sa pagod at pawis ng taong bayan yan. At yung mga ninakaw mo sa flood control project at pati na mga kinita mo bilang chuchu, bilang aso ni Duterte, sa taong bayan nagmula yan. At kahit sa illegal drugs pa nila nang galing yan, galing pa rin yan sa bulsa ng tao na pinagkakitaan nila sa mali nilang katarantaduhan na pinauso nila dito sa Pilipinas. No? Kaya ikaw Bunggo, wag ka na magsalita, wag ka na magpo-post, wala kang kakwenta-kwenta, tatakbo kang presidente. Wow! Bakit? Hindi nyo na ba kayang itaguyod ang presidential candidacy ni Sara Duterte? Dahil alam nyong wala nang naniniwala at wala nang magtitiwala. Di lalo na sa'yo. Lalo na sa'yo. Huwag ka nang mangarap, aasahan mo yung boto mo. Sa palagay mo, yung mga bumoto sa'yo noon ay boboto pa rin ngayon. At sa palagay mo, yung mga hindi na boboto sa'yo, magsasalita pa na ayaw sa'yo, ipapatay nyo pa. Tado ka no? Wag ko kasi makikita yung mga post nyo na puro pangungonsensya sa mga Pilipino, puro pambi-brainwash, puro pang-iinganyo, puro kahit ang sama-sama na iniinganyo nyo pa rin ang isip ng tao na maniwala sa inyo. Walang kabutihang nagawa si Verdugo. Inilubog ang Pilipinas sa utang. Ginawang negosyo ang kalusugan ng tao. Dinulutan ng pandemic. Kahit nauso ang pandemic, maiiwasan yan kung ang isang presidente ay hindi katulad ni Duterte. Sipin mo, tatawid pa ng dagat yung pandemic para lang makarating ng Pilipinas. Anong ginawa ni Duterte? Pinapasok ang may dalang COVID. No? Palibhasa kaalyado niya. Chinese na may dalang COVID ang pinapasok ni Duterte sa Pilipinas, kaya nagkaroon ng pandemic sa Pilipinas. Kung Israel nga hindi pinasok kasi marunong yung kanilang leader doon. Pwede rin sanang gawin yan kung ang isang Duterte ay nagpakatino, kung isang Duterte ay hindi hawak sa leeg ng China. Na? Huwag mo kaming gaguhin Kung may tanga, ikaw yun. Samahan nyo. At huwag mong konsensyahin ng mga tao dito. Puntahan mo doon. Bakit? Takot kang pumunta ng ICC? Dahil dadamputin ka? Puro pangungonsensya. Huwag mo gawin tanga mga tao dito. Putang ina ka. Huwag mong gawin tanga mga Pilipino. Hayop ka. Huwag mong gawin tanga. Ina ka, Bunggo. Lahing inchik ka, kaya putang ina ka. No? Hayop na to. Wala nang ginawa kundi i-brainwash ang isip ng tao na nakakahabag ang demonyo. Ikaw lang. Kayo lang. Kayo lang ng mga DDS. Kayo lang ng mga sip-sip buto kay Duterte ang nagmamahal sa isang Verdugo. No? Solohin nyo. Huwag nyo idamay ang mga Pilipino. Gago.